Bake mussel? Tara, luto tayo. Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. Magluluto po tayo ng isang napakasarap na recipe. Ito po yung tinatawag na bake mussel. Ito na po yung ating mga ingredients. Ito po 1 kg na mussel, fresh po ito. So mas maganda, piliin nyo po yung medyo malaki-laki para mas maganda po at medyo malaki ang laman sa loob. Minced garlic, ginger, butter, evaporated milk, quick melt cheese, pwede rin po kayo gumamit ng mozzarella cheese, black ground pepper, gagamit tayo ng kinchay or cilantro, pwede rin po kayo gumamit ng spring onion para po sa pang toppings natin after po na maluto natin yung ating baked tahong, at gagamit tayo ng salt to taste. So napakadali lang po lutuin ito. Without further ado, magluto na po tayo. Maglagay na po tayo ng tubig sa isang kaserola. Ilagay na po natin itong ating luya. Maglagay na po tayo ng about 2 teaspoon na salt. Okay, para magkaroon na po siya ng konting lasa. Hintayin natin na kumulo and then i-blanch natin or ilagay na po natin yung ating. Na kumulo na po yung ating tubig. Ilagay po natin ito sa ating tubig and then i-blanch po natin ito or i-simmer po natin about 3 minutes lang po. Importante po na huwag po siyang ma-overcook, okay? So yung purpose na naman natin yan para bumuka po siya, okay? After po nito, after po na po siya na bumuka, ilagay na po natin ito sa strainer, strain po natin, and then ilagay po natin siya sa ice cold water para may stop po natin yung cooking process ng ating tahong. Pwede po rin takpan, balikan natin after mga 2 to 3 minutes. Or pwede nyo rin pong tingnan-tingnan, or kung malalaki po yung tahong nyo, it will take time para bumuka po siya. Kung medyo maliit, eh madali lang po siyang bumuka. Mga tropa, after mga 3 minutes, okay na po yan. Patayin na po natin yung apoy. Ayan, bumuka na po siya. Bumuka na po yung ating tahong. So, kailangan, wag po natin i-overcook. Once na bumuka na po siya, tanggalin na po natin. Yan. And then, lagay natin sa isang bowl. Yan. At lagyan natin ng tubig na malamig. Okay, para ma-stop po natin yung cooking process at hindi po ma-overcook yung ating tahong. Yan, submerge lang po natin yan hanggang sa mag-cool down po yung ating tahong. Okay. After po na mag-cool down, strain po natin ulit. Okay, ayan po natin na matanggal yung mga excess na tubig. So after po na lumamig na siya, tanggalin na po natin yung isang shell. So yan na po maging itsura niya. Tingnan nyo po. Maliit po siya pero mataba. Ayan. So mga tropa, magluluto na po tayo ng ating pang-topping sa ating mussel. So maglagay na po tayo ng butter. I-melt lang po natin. Yan. Pwede po kayo gumamit ng salted or unsalted. So kung gagamit po kayo ng salted butter, so adjust na din po kayo ng inyong asin. Okay? So mas maganda gamitin nyo unsalted kasi yung sometimes yung cheese na gagamitin natin ay may lasa na po yon. Okay? After po na ma-melt natin yung ating butter, ay ilagay na po natin yung ating garlic.
I-light brown lang po natin. Huwag po nating tostahin ng sobra para hindi po siya mapait. Okay? So kung gusto nyo po magandang mussel, pwede po kayo gumamit ng yung nasa frozen na, yung nabibili po sa mga grocery store. Yung mga imported po na mussel galing New Zealand or Australia ay masarap pong gawin yun kasi medyo malalaki po siya. But yung local natin na mussel, masarap naman po yan as long na fresh po siya at medyo malaki-laki. So dito po ang hirap po maghanap ng medyo malaki-laking mussel. Kaya patsambahan na lang ho kung makahanap po yun sa palengke ng medyo malaki-laking mussel. Ayan, pag nakita nyo na po siya na nag medyo light brown na po siya. Ayan, katulad po nito. Ayan. Pwede na po natin ilagay yung ating gatas. Okay? Huwag nyo pong i-over toast yung inyong garlic. Okay, nilagay na po natin yung ating gatas. So, pwede po kayo gumamit ng fresh milk or evaporated milk. Ang importante po dito is yung cheese. Okay. So, hintayin po natin na kumulo po siya. Yan. Ayan, pag kumulo na po yung ating gatas, ilagay na po natin yung ating cheese. So, ganun lang po kadali. Napakasimple lang po. So, sa paglalagay po ng cheese, the more po na marami kayong ilalagay na cheese, of course, mas masarap. Magiging more creamy po siya. Okay. And then, maglagay na rin po tayo ng black ground pepper. Kung meron po kayong white pepper, ay mas maganda para hindi po siya magkaroon ng discoloration. Okay. Yan, stir lang po natin. So, maya-maya konti po, lalapot na po yan. Okay, tikman po natin. Kasi sometimes, kung medyo maalat, pwede nyo po dagdagan ng gatas. Or kung medyo bland po siya, pwede po kayo magdagdag ng salt. Okay, or any flavor enhancer na inyong nakasanayan. Okay, tikman po natin. Okay na. Tama lang po. So mga katropa, ito na po yung consistency na atin hinahanap. Yung maganda po yan, medyo malapot-lapot po siya para kakapit po siya doon sa ibaba po ng ating tahong. Okay? Yan. So, pag lumamig na po yan, yung ganito po ang consistency, pag lumamig po yan ay mas lalapot pa po siya. So, pwede na po natin patayin yung ating apoy. And then, i-rest po natin ng at least nasa 5 minutes para lalo pa po siyang lumapot. Okay po natin ilagay sa ating tahong. So, patayin na po natin yung ating apoy. Ito na po yung ating sauce. So, ilagay na po natin dito sa ating baking pan. Yan. And then, ilagay na po natin sa taas ng dahan-dahan. Yan. So, yung nakuha nating tahong, hindi masyadong malalaki. Okay? Yung nasa medium size lang po yung tahong na nakuha natin. Yan, okay na po yan. Then i-arrange na lang natin dyan. So mga katropa, ito na po yung ating mussel na nalagyan na po natin ng ating toppings. So, i-bake na lang po natin ito ng about 375 degree Fahrenheit. Siguro nasa 3 to 5 minutes or until mag-melt lang po ng konti yung kanyang cheese. Okay? So, huwag nyo po masyadong lakasan ang inyong apoy. Baka po ito masunog. Pwede rin pong bantay-bantayan. Pag nag-melt na po siya, magta-toppings na lang tayo ng ating kinchay. Okay? Pwede rin po kayo mag-toppings dito ng spring onion kung gusto nyo. So, i-bake na po natin ito mga katropa. So mga katropa, ayan na po. After po natin na ma-bake about 3 to 4 minutes. So kung gusto nyo po mag golden brown pa po siya, pwede nyo pong tagal-tagalan ng konti. Pero sa akin, okay na po yan kasi ayoko po na mag-overflow yung mga cheese na nilagay natin. Sayang po kasi. So, ang sunod po na gagawin natin, lagyan na lang po natin ng cilantro or kinchay sa taas as toppings. Yan. Pwede rin po kayo maglagay dito ng dahon ng sibuyas, scallion or spring onion. Yan. So after na malagay po natin yan, pwede po natin isalang ulit. Kahit nasa 30
30 seconds lang. Okay, para dumapa lang po siya. Mas maluto lang po yung nilagay nating cilantro, okay? O kinchay. So, mabango po yan. Tutulong po yan para lalong bumango yung ating baked mussel. Yan. So, kung gusto nyo po maging creamy, pwede pa po kayo maglagay ng cheese. Mozzarella, quick melt, pwede pa po kayo mag-additional dyan. And then, i-bake nyo po ulit. 1 minute. Talagang masarap na masarap po yan. I-bake po natin ulit. At least nasa 30 seconds na po. So mga katropa, ito na po yung ating finished product. Ito na po yung ating baked mussel. Okay. Napakaganda. Tamang-tama lang po yung kanyang itsura. So again, kung gusto nyo po maging mag-dark pa po siya ng konti, nasa sa inyo po yan. Pag tinagalan nyo pa po yan sa inyong pagbibake, may possibility po na aapaw po yan yung inyong toppings na cheese. So sayang naman. So luto na po naman lahat yan. Kunting bake lang po. Pag nag-melt na po yung inyong toppings, pwede na po natin kainin yan. So sana po nag-enjoy kayo. Ito po si Chef Angel nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!